Pa-help po ma'am, pa-compute po. July, August, September, October, November, December. Magkano po kaya magiging benefit ko? Ang EDD ko po is May 2026. Hi Beb! For today's video, sasagutin natin yung concern ni Beb Jo Maria. Beb, kung ang EDD mo ay May 2026 at para malaman kung ikaw ay qualified sa maternity benefits, exclude natin ang semester contingency mo na mula January 2026 to June 2026. Hindi po ito kasali sa computation ng maternity benefits mo. Now, ang magiging qualifying months mo po ay January 2025 to December 2025. Diyan po magse-select ng at least 3 to 6 highest monthly salary credits at syempre dapat may hulog ka sa nasabing qualifying period para makompute ang maternity benefits mo. Nabanggit mo na may hulog ka sa mga months na ito. At pasok po ito sa qualifying period mo. Ito po yung magiging monthly salary credit or MSC. Then, i-add ang 6 highest MSC within 12-month period bago yung semester ng iyong panganganak for the total of 75,000. Hindi po ito yung amount na makiklaim mo. Next, para makuha ang average daily salary credit or ADSC, i-divide naman po ito sa 180 days. So ito po yung ADSC mo. Next ay assume na normal or cesarean delivery ka, i-multiply natin ang ADSC mo sa 105 days. Then, ang magiging estimated maternity benefit mo po ay 43,750. Ito po ang posibleng makuha mo sa SSS after mong manganak. I suggest na ituloy mo pa rin po yung paghuhulog kahit magkano lang na kaya mo hanggang sa manganak ka kasi malaking tulong din po yan for your future benefits. Sana'y nasagot ko ang iyong katanungan. Thank you and God bless. Follow for more.